Muli ay magandang gabi sa bawat isa. Ayan. Magandang gabi din po sa ating mga online viewers. At hari nawa ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na sumainyo. Kumusta po? Kumusta po ang lahat? So far po ay patuloy nating binibigyan ng pansin yung kahalagahan po ng tinatawag na marriage, no? At itong ating topic nga ay pagpapatuloy ito ng tinatawag na Original Blueprint of Marriage series. At next month ay ibang topic na rin, no? Of course, kung ano yung next month, exciting din, no? Pero surprise muna. Punta po, ibibitin ko muna kayo kung ano yung magiging topic. But it's about love. Kung paano natin tinitingnan yung love. Ngayon patuloy po tayo sa tinatawag na Original Blueprint of Marriage series. Nabubulol ako. Dumidikit yung... Ang ating pong pamagat ay The Garden Marriage Blueprint. So, handa na po ba? Amen. So, let's start. Sabi dyan, before there was sin, before there was culture, before there was trauma in married life, or before tradition and confusion, there was marriage. Napakahalaga na maunawaan natin bilang mga mag-asawa, bilang naghahanda, no? The future na ano nga ba ang kahalagahan at ano nga ba bakit binibigyan ng halaga ng pansin ng Biblia at natin ang kahalagahan ng marriage. At bakit itinatag ng Panginoong Diyos yung marriage bago pa magkaroon ng community, bago pa magkaroon ng society. Dalawa pa lang yung nilikha niya, itinatag niya na kagad yung marriage. Sabi diyan sa ating opening statement, marriage did not begin in society. Marriage did not begin in government. Marriage did not begin in church tradition. Marriage began in the garden. At kung gusto nating mas maunawaan to understand more deeply about the marriage, we must study it before it was damaged. Pag-aralan natin bago ito nasira. You don't fix a broken design by studying the damage. You restore it by returning to the original blueprint. Napakahalaga, no, na tinitingnan yung blueprint. Kahit pag magre-repair kayo ng inyong bahay, napaka-importante ng original blueprint ng inyong bahay, original plan. Kasi baka mamaya, pagka ginalaw nila yung isang part, meron pala andun pala nakalagay yung mga tubo, no? At least may iwasan. So, ganun din, no, sa marriage. If we want to fix it, we have to go to the original design or blueprint. So, core statement natin is, God designed marriage before the fall, which means marriage was not created to solve sin, marriage was created to advance purpose. Ang marriage, hindi siya create dahil nagkasala ang tao. No. Create ang marriage bago pa magkasala ang tao dahil gusto ng Diyos na i-advance niya yung purpose, yung kanyang layunin. So, in the garden, it reveals God's intention, God's order, God's definition of partnership. So point number 1, marriage was God's idea, not man's. So Genesis 2:18, sabi doon, it is not good for the man to be alone. Nakita mismo ng Diyos yung kalagayan ng lalaki. Sabi niya, it is not good for the man. No, lagi natin itong tinatalakay, itong mga verses na to, dito sa ating marriage series.
Dahil ito yung ating pinakapundasyon. Nakita ng Diyos yung pangangailangan ng tao. Bagamat ang kalungkutan ay hindi naman talaga kasalanan. It's part of our emotion to be lonely, to be sad, to be happy. Part po ng ating emotion yan. Kaya lang, yung loneliness, yung loneliness ay pagpapakita ito ng incomplete purpose. That's why marriage was God's response to a mission that required. Dahil yung plano ng Diyos, gusto niyang i-advance at sa magitan ng pag-aasawa o ng marriage, may advance yung mission ng Diyos, no? Hindi niya kinalimutan likhain si Eva. Makikita natin, unang nilikha si Adan. Hindi yun na parang, nakalimutang maglikha ng babae. Hindi ganon. Meron siyang nais ipakita at meron siyang nais ituro sa bawat isa sa atin. That man alone is incomplete. Kailangan niya ng kapareha. That's why our key truth is marriage was created before culture, so culture does not get to redefine it. No? Napakahirap kasi ngayon, sa panahon ngayon, parang yung kultura na natin yung nagdi-define ng ating married life. Na para bagang nilagyan na rin nila ng requirement. Na kapag ka hindi pumasok sa gantong requirement, parang labahan lang. Hiwalay na yung dikolor sa puti. No? So, wala na. Parang ganito yung nais na i-define ng kultura sa atin. Na hindi na naaayon siya doon sa kalooban ng Panginoon. Hindi na siya naaayon sa original design ng ating Panginoon Diyos. God initiated marriage in the Garden of Eden, creating Adam and Eve as perfect complements for each other. So they are not subject to cultural evolution, but marriage is the foundation. Napakahalaga sa isang society ng tinatawag na magandang pundasyon. Even sa bahay. No? Sa Matthew chapter 7, binibigyan pansin, binigyan daan ng ating Panginoon Diyos, yung foolish and wise builder. No? Hanapin nyo na lang po sa Matthew 7. Sabi doon, yung wise builder, itinayo niya yung kanyang bahay sa isang maayos sa pundasyon, sa isang bato. Dumating ang ulan, nagkaroon ng baha, hindi nasira yung bahay. Unlike doon sa foolish builder, itinayo niya yung kanyang bahay doon sa malambot na lupa. Dumating ang ulan, bumaha, nasira. The same is true sa buhay pag-aasawa. Kapag ka hindi maayos yung pundasyon ng buhay mag-asawa, masisira po pag dumating yung bagyo, pag dumating yung unos sa buhay nating mag-asawa o sa buhay ninyong mag-asawa, masisira po yan. But if the foundation is good, no, maayos po yung kalalabasan yan. Hindi po masisira yan. Magpapatuloy po yan. At magpo-flourish din po yan. Point number 2, marriage was built on purpose, not on emotion. No? Nabanggit na naman itong emotion. Kanina sa business, nabanggit yung emotion. Ito yung mga tinatawag na sa business, yung emotion doon, yung mga impulsive. Nagdidesisyon ka na hindi mo pinag-iisipan. Di ba? Na hindi na align sa business mo, grinab mo, magugulo yung attention mo. Di ba? Tingnan natin yung malalaking company. Yung mga business nila, yung mga branch nila, dugtong-dugtong. Di ba? Halimbawa, yung doktor, nagtayo siya ng punerarya. Nag-invest din siya sa sementeryo. Parang dugtong-dugtong. I mean, it's biro lang po yun. Pero sa
sa marriage, ganun din po. It was built on purpose, not on emotion. It was not impulsive na parang, sige, kailangan natin, tumatanda na tayo, pakasal na tayo. Hindi po ganon. Na para bagang mauubusan ka na ng kapareha sa buhay. Hindi po ganon. Emotions like weather, it changes very fast. It changes very fast. Marriage built on purpose, such as pursuing a common divine calling, remains steady. Yung nagtutulungan, yung may purpose sila mag-asawa, nanatili sila sa purpose, nagtutulungan sila, lumalakad sila sa purpose na yon, they remain steady. Ano man yung pagsubok na kaharapin, because they know their purpose, nananatili sila. Sa buhay mag-asawa, hindi naman smooth sailing lagi. May malalaking alon, no? Minsan hindi maintindihan yung panahon, but because of that purpose, you remain steady. Rather than just happiness, no? Na parang hindi na tayo masaya, parang hindi lang po saya ang hinahanap sa married life, kundi staying on your course, staying on the purpose of marriage. It helps both of you to grow, especially when God is in the center of your relationship. It both of you help to grow in your relationship to God, in your spiritual life. Yung support ninyo, yung support system ninyong mag-asawa, mas tumitibay kayo. With the leadership of the husband, the support system of the wife, mas tumitibay kayong dalawa. Yung inyong success as a married couple or as a couple, mas mataas po yung rate. And help you, no, para yung inyong pagmamahalan mas tumibay pa, yung respect sa isa't isa mas tumibay pa. So, marriage was built on purpose, not on emotion. So, Genesis 1:28, sabi dyan, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Sabihin, domain. No? Magkaroon ng dominion. Ibig sabihin yan, meron po tayong assignment. Meron tayong authority. Meron tayong responsibility. Marriage was formed to steward creation. No? Nabuo yung marriage for stewardship. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon para palaganapin. Sabi nga, to subdue the earth. No? Yung assignment, meron tayong assignment. Yung iba, dahil ang natatandaan lang nila sa Biblia ay humayo kayo at magpakarami, nagpapakarami lang sila ng anak. Pero yung nakakaunawa sa Biblia na dapat magparami, hindi sila nagpaparami. No? So, nakakalungkot, no? Yung mga walang kakayanan magbuhay, magsuporta ng anak, sila yung mas maraming anak. Whereas yung mga tao na may kakayanan na mag-build ng mas malaking pamilya, konti lang yung anak nila. 3, 2, minsan nga 1 lang. Kasi nandun yung responsibility, nakikita nila. Strong statement. Romance was added to marriage. Purpose was built into marriage. Yung purpose sa marriage is not just to find someone to complete you. Hindi lang po yun para makumpleto ang buhay mo. Nasasabihin mo, ito yung aking mundo. Hindi po yun. No? But to find the partner with whom you fulfill a larger shared God-given assignment. Para ma-fulfill ninyo yung inyong assignment sa Panginoon. Point number 3. Medyo mabilis tayo ng konti.
Hello? Mas naririnig niyo po ba? Nagigi-static daw po eh. Kaya pala yung iba parang inaantok kasi static. Ayan. So the garden marriage had clear roles. Of course, man was created first. He is tasked with taking the initiative to cultivate, work, and protect garden and his family. Isa din yan sa magandang requirements, no, sa mga kababaihan. Pag maghahanap kayo ng partner, wag lang yung looks yung inyong hanapin, no? Wag lang po yung looks, kundi tingnan nyo din yung kanyang kakayanan. Can he protect the family? Mapoprotektahan ba? Will he provide for the family? No? Will he provide for the family? Magpo-provide ba siya? Sabi dito, i-cultivate niya ba yung soil? Makikita ba sa kanya yung leadership? Or boyfriend, girlfriend pa lang kayo, ikaw na yung pinagdi-decision niya? Parang nagsasubmit na lang siya sa'yo. So magandang makita din po yan para sa mga kababaihan. Ganun din sa mga mag-asawa. Is your husband doing this? Yan. So meron tayong tinatawag na clear roles. The woman was created to be a helper, fit for him or compatible, no? She is designed to work alongside with him, nurture the family, produce fruit with the structure he helps maintain. She is viewed as a partner of equal value, no? Yung mga babae, maganda yung gift niyan. Whatever you give her, she multiplied, di ba? Minumultiply ng babae. Bigyan mo siya ng pera, bibigyan ka niya ng pagkain. Bigyan mo siya ng bahay, bibigyan ka niya ng home. Bigyan mo siya ng mga adults naman tayo, no? Bigyan mo siya ng sperm, bibigyan ka naman niya ng anak. Whatever you give, she multiplies. Yun yung maganda, no? She is a partner. Mamaya makikita natin kung ano yung ibig sabihin ng pagiging partner. The goal of this specific role is to create thriving, no, flourishly, orderly, and productive life together. Again, God created us equally, but gave us different roles. Okay? So sana hindi po yun magpapalit at hindi po yun mag-overlap. Sa Genesis 2, sabi dyan, 2:15, the Lord God took the man and put him in garden to work it and take care of it. No? Inilagay ng Diyos yung lalaki doon sa garden para magtrabaho doon at pangalagaan. Sa Genesis 2:18, no? Sabi doon, I will make a helper suitable for him. In Hebrew, helper is derived from the word eser. Ang ganda ang galing ng Panginoon eh. Ibig sabihin niyan, E-Z-E-R, pero ang basa niyan sa Hebrew ay Iser. Ibig sabihin niyan, to describe as a protector and a strength. Ito yung karakteristik ng Diyos. Iser. A helper. Strong. Rescuing. Kaya lang dito sa Genesis, ang Hebrew word niyan, suitable helper is Iser Kenegdo. No, Iser Kenegdo.
Ibig sabihin yan is a counterpart, partner, or equal partner. So, equal yung ating kalagayan sa Panginoon. But because you are Esther, you are a support system to the man. Hindi kayo yung mag-i-ignite ng galit niya. Hindi kayo yung magsisindi ng mitya para lalong magalit, no? Love, tingnan mo yung lalaki na yun. Ang sama ng tingin sa akin. Love, parang minamaliit ka niya na. No? Sinindihan mo na yung mitya, pinahamak mo na yung asawa mo. No? Ngayon pagka nag-road rage, 90 days kagad suspension ng lisensya. Oo, wala nang imbestiga kasi nakuhaan kayo ng video. Kaya pagka ako nagka-road rage, gagayahin ko yung sinasabi ni Kagawad. Yayakapin ko agad, sasabihin ko, I love you, I love you. So, mga babae, no? Yes, you are Esther Kenegdo. You are a counterpart. You are an equal partner. Standing opposite to provide essential support. No? Medyo mabigat lang yung inyong trabaho kasi kayo yung magpo-provide ng essential support para pagtibayin, gawing kalmante yung mga lalaki, no? Magkaroon ng mas maayos na direction. Kasi minsan yung mga lalaki, kami mga lalaki, minsan wild. Pero pag nakita namin yung asawa namin, syempre, uuwi na kami. Lalo pagka nakatingin sa sayo ng diretso at hindi pumipikit-pikit yung mata. No? Naranasan nyo ba yun? Pag tinignan kayo ng diretso. So, equal partner with different role. Yung role na yan, hindi po yan result ng kasalanan. It's not the result of sin. But confusion about the role, yan po yung naging bunga ng kasalanan. Adam was assigned responsibility. Eve was assigned partnership. Both were assigned dominion. No? Parehong binigyan ng dominion. Equality of value does not mean sameness of function. Hindi pareho yung function. No? Nung ako po yung nagtatrabaho pa sa NGO, sinabihan kami ng aming director na pare-pareho lang tayo rito sa office. Nagkataon lang na ako yung director, kayo nandyan. Pero hindi ibig sabihin na mas mataas yung kalagayan ko. Pare-pareho lang tayo ng kalagayan sa harap ng Panginoon. Lahat tayo manggagawa ng Panginoon. So happen lang, iba-iba yung role na ating ginagalawan. Same sa married life. No? Magkaiba kayo ng ginagalawan. The key revelation is order is not oppression. Order is alignment for effectiveness. Yung order, no, yung ibig sabihin nito, order is alignment for effectiveness. Ibig sabihin nito, kumbaga parang sa chemical reaction or sa chemistry, ginagamitan ito ng atomization. Ibig sabihin yung pagpipino or sa ibang salita ay fragmentation. So that yung cost nun ay maging efficient. No? Means order is alignment for effectiveness. Nagkakaroon tayo ng order. May sinusunod tayo. No? Kasi pagka, alam niyo yun, pagka yung role hindi malinaw, nagbabanggaan yung mag-asawa. Diyan nagsisimula yung gulo. Kasi yung role nilang dalawa hindi malinaw eh. Hindi nagiging maayos. Minsan yung lalaki, pakikialaman niya yung babae. No?
Yung role ng babae, pakikialaman niya, panghihimasukan niya. Yung role ng lalaki, pakikialaman ng babae. So nagiging mas magulo. Order is not oppression. Hindi ibig sabihin pag nagkaroon kayo ng order, parang ino-oppress, parang binababa yung pagtingin sa'yo. No, hindi. Pareho pa rin kayo, iba lang yung role na inyong ginagampanan. Okay po ba? Nagkakasundo pa rin po ba tayo? Baka abangan nyo mamaya. Number 4, marriage in the garden was covered by God. Sabi sa theology, dahil ang Diyos ang lumikha kay Eva at Adan, siya na rin yung nag-officiate ng wedding. Galing, no? Ang Panginoon Diyos na rin nag-officiate. Aside from that, yung glory ng Panginoon, yung nagko-cover sa kanilang dalawa. Sabi sa Genesis 2:25, the man and his wife were both naked and they felt no shame. They are naked. Pero nung magkasala sila, tinananap na sila ng Panginoon. Nasaan kayo? Nagtago po kami kasi nahihiya kami. Kasi hubad kami. Why? Because the covering of God nawala na sa kanila. But, bago sila magkasala, they have no fear for each other. Hindi sila natatakot sa isa't isa. No insecurity. No manipulation. No hiding. Why? Because God, no, why? Because God Himself was their covering. Yung glory ng Panginoon mismo, yung nagko-cover sa kanila. Kaya hindi sila nahihiya kahit nakahubad sila. When God covers a marriage, trust flows. Communication is open. Shame has no power. No, kapag yung God ang nagko-cover ng inyong married life, yung pagtitiwala sa isa't isa, maayos na dumadaloy. Pagtiwala kay isa't isa, nakakilos kayo ng mas maayos. No? Liban na lang kung laging nagsiselos yung isa, no? So mas mahirap kumilos. But when God covers a marriage, trust flows. Yung communication nyo open. Hindi kayo nahihiya. Hindi kayo nagtatago. At alam nyo, napakasarap, no? Habang tumatanda kami bilang mag-asawa, nadidiscover namin yung saya ba nung communication. Kahit nasakyan kami, nagkukwentuhan kami. Mas more on ngayon nagkukwentuhan kami unlike before. Nung before kasi more on trabaho, no, gagawa ng report. Ako naman gagawa ng sermon. So more on, hindi na kami nakapagkwentuhan. Pero ngayon, mas nakakapagkwentuhan kami and we discover na mas marami pa kaming nadidiscover sa isa't isa. Na ganito pala yung mga ugali namin. Ganito pala yung mga gusto namin. Dati hindi namin masyadong pinag-uusapan. Even yung karanasan, halimbawa sa trabaho, hindi namin minsan isinishare sa isa't isa. Pagka-uwi sa bahay, pahinga, yung mga ganun, wala nang masyadong. Pero ngayon, kahit pagod, kahit inaantok, kahit bago matulog, nagkukwentuhan. And we discover yung beauty ng communication. Shame has no power. No? Hindi nahihiya. But when God is removed, nung magkasala sila, nandun yung takot. Nagtago na sila sa Panginoon. Nasaan kayo? Nagtago kami kasi nahiya kami. Natakot kami. Kasi hubad kami, sabi doon nilang dalawa. And then, blame begins. Nagsisiyan sila. Ito kasing babaeng binigay mo sa akin. Pinakain ako ng bunga na pinagbabawal mo. Ito kasing ahas na to, inakit ako. No? So nagsisihan na kung sino-sino yung sinisisi.
And then, yung pagkokontrol na. Napalitan na. Pinalit na doon sa trust. Imbis na tiwala sa isa't isa, kinokontrol na nila yung isa't isa. Akin ka lang. Bakit ngayon ka lang? So, nagkakaroon na ng control. So, point number 5, sabi dyan, sin did not create marriage problems, it exposed them. Marriage does not create conflict. It merely brings to light the selfishness and shortcomings that individuals already possess. No? Nung single pa kayo parehas, of course, hindi pa kayo namumuhay sa isang bahay. Pag nagkikita kayo, pag nagde-date kayo, kung ano lang yung maganda, yun lang yung pinapakita nyo. But when you start living as a man and wife, you discover at hindi mo na maiwasan minsan maipakita kung sino ka. That's why nagkakaroon ng conflict. Why? Because of sin. Dahil po sa kasalanan. As sinful as we are, naipapakita natin yung kasalanan. Ini-expose yun. Marriage expose our sinful nature. Sa Genesis 3, ipinapakita sa istorya na yan kung paano nagkasala ang tao, napahiwalay ang tao sa Diyos, nalayo ang tao sa Diyos, namatay siya spiritually. No. Adam blamed Eve. Eve blamed the serpent. Harmony turned into conflict. Partnership turned into power struggle. At kahit nung magkaanak na sila, because of sin, hindi nila naturuan ng maayos yung kanilang mga anak. Look, anong ginawa ni Cain kay Abel? Magkapatid. Ilan pa lang sila sa mundo, and yet nagkaroon na ng patayan. Nakakalungkot magkapatid pa. As parents, nakakalungkot na makikita natin yung anak natin nag-aaway. Di ba? Lalo na kung may mamanahin yung mga anak. May mamanahing ari-arian, no? Maraming magkakamag-anak sa mga probinsya. Maraming magkakamag-anak nagpapatayan dahil sa ari-arian. If we fail na magampanan natin yung ating responsibility, no, ganyan po yung mangyayari. Partnership turned into power struggle. Sin did not redefine marriage. No, hindi niya nire-redefine. Bagkos dinidistort niya yung marriage. It distorted it. The blueprint was still intact. No? Intact pa rin yung blueprint, but the execution became broken. Yung pag-i-execute. Gusto kong mag-react kayo sa statement na to. Strong statement. Most marital problems are not personality issues. They are order issues. Sino po pwedeng mag-comment? The wife's submission versus husband's love. Meron bang gustong mag-comment? No, yung sa statement na yan. May gusto bang mag-react? Sa mga lalaki, sa mga may asawa, sa mga babae? Meron po bang gusto mag-react, mag-volunteer? No? Bakit most marital problems are not personality issues, they are order issues. When we say order, ito yung gampanan ng role, no, sa loob ng tahanan. Meron bang mag-react na, Pastor, bakit kaming mga babae kailangan magpasakop sa mga lalaki? Hindi naman nila ginagampanan yung role nila. Meron bang ganon?
O sasabihin naman lalaki, Pastor, bakit ko kailangan mahalin ng sacrificial love yung asawa ko? Hindi naman siya nagsasubmit sa akin. No, meron bang ganon? No. So, salamat po, walang nag-react. At least. No, so, no, nagkakaroon po ng problema, order issues, because of wife's submission versus the husband's love. Sa Biblia, walang sinabi doon na if. Husband, love your wife as Christ loved the church. Wife, submit to your husband. Maliwanag po yun. So let's go on to point number 6. Ayan, medyo maaga tayo matatapos. Culture is trying to fix what only God can restore. Sabi dyan. Ano yung gustong i-fix ng kultura natin? Minsan gusto na ng kultura natin na i-normalize yung mga hindi dapat. Like marriage, separation, or the same-sex marriage. Gusto nang i-normalize ng kultura yan. Pero malinaw sa Biblia na hindi yan yung intention, hindi yan yung layunin, hindi yan yung plano ng ating Panginoon Diyos. And also the feelings, no? Sabi ng kultura, marriage is about happiness. Marriage is about compatibility. Marriage is about self-fulfillment. Again, gusto lang natin bigyan ng diin na hindi po lahat ng masaya ay tama. Minsan bilang parents, no, sasabihin natin sa mga anak natin, sige kung saan ka masaya, suportahan kita. No, mali po yun. No? Parents, huwag niyo pong gagawin sa mga anak niyo yan. Huwag niyo pong sasabihin sa anak niyo na kung saan sila masaya, suportahan niyo sila. No. Kamakailan naging mainit na may dalawang parents, no, na parang nagsasagutan sa social media. Yung isang parents doon, si Lea Salonga, kung paano niya pinakikita yung kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Ganon din naman yung isang babae, kung paano niya pinakikita yung kanyang pagmamahal sa kanyang anak by telling the truth about his gender. Na nilikha ka ng Diyos na ganito, dapat ganito ka. So, hindi lahat po ng happiness ay tama. The same is true, hindi lahat ng compatible kayo ay tama din. Ganon din sa self-fulfillment. Hindi ibig sabihin na na-fulfill mo yung sarili mo, nagkakaroon ka ng fulfillment, tama yon. Kasi dinadaya tayo minsan ng ating puso. Hindi lang pala minsan, dinadaya tayo lagi ng ating puso. Sabi sa Jeremiah, the heart is deceitful. Who can cure about it? No. That's why, even sa Christian life, hindi naman lahat masaya. Mahirap din. Especially kapag ina-align mo yung sarili mo sa Panginoon Diyos, gusto mong i-align yung buhay mo sa kalooban ng Diyos sa'yo, may struggle po yun, mahirap po yun. Pero nagiging masaya ka kapag natututunan mo at nauunawaan mo yung nilalayon sa'yo ng Panginoon. Kapag nauunawaan mo na, nakikita mo na yung liwanag, natututunan mo ng tanggapin na ito pala talaga ang kalooban ng Panginoon sa akin. Ilan beses po akong umiwas magpastor. Ilan beses akong tumakas na magpastor. Pero sa right corner pocket pa rin ako pumupunta sa pagpapastor. Kahit anong gawin ko. Sabi ng pastor namin, Nick, after high school, punta ka ng Bible school. Umiwas ako. Nung mag-asawa na kami, yung isang church namin nawala ng pastor. Nick, ikaw muna
take care doon hanggang naging pastor ako. Nagpapastor na ako, tumigil ako kasi ayaw ko talaga magpastor, nagtrabaho ulit ako. Doon sa pinagtatrabahuan ko, nalaman nila, nag-aral ako ng pagpapastor. Pinagpastor din ako, yung sa NGO. Dito, bibisita lang ako sa CLCC. Sabi ni Boss K, Pastor, tulungan mo kami rito. Mag-preach ka once a week, every Thursday. Nag-preach ako. Ngayon, 2 Thursday na ako magpipreach kasi yung isa nag-aral ng abogasya. Pastor, kayo na kumuha ng aking schedule. O di, first Thursday tsaka last Thursday, ako na magpipreach. Last December, na-ordain ako bilang pastor. Saan ba ako pupunta, Panginoon? Di ba? It's not about self-fulfillment. It's not about happiness. It's not about compatibility. It's always, God's assignment. Sabi dyan sa garden, marriage is about assignment. Marriage is about stewardship. Marriage is about dominion. Yung aming pag-aasawa ng aking Panginoon. Kasi ako yung bride niya sa church, di ba? So, nandun yung assignment. The same is true sa ating buhay sa ating married life. In the garden, we have assignment, that is the original blueprint, stewardship, and dominion. Yung kultura, adjust marriage to fit feelings. God calls marriage to align with purpose. Yung alignment. If your married life is not aligned to God, mas mahirap. That's why, you as men, be a pastor to your family. We encourage you. I-uphold ninyo yung turo ng ating Panginoon. Because God calls marriage to align with purpose. Okay po ba yun? Parang ayaw sumagot parang. Okay po ba yun? Let's align our married life to God's purpose. You don't upgrade marriage by modernizing it. You restore marriage by returning to the garden. Kaya sa mga kabinataan dito na nagpaplano mag-asawa, you have to bring yung married life ninyo kung paano dinesign ng Diyos ang married life sa garden. So you restore marriage by returning to the garden. Kaya nga, alam niyo yung kultura, kapag sa kingdom culture, ini-introduce natin yung kingdom culture na ito yung maghari sa atin. Na kung saan yung marriage, yung spouse, they remain together in God's guidance. Sa heaven's culture, sa kingdom culture, gusto nating ma-develop yung married life na matibay, nagfo-flourish, nagiging example. At yun yung gusto nating mag-dominate yung kultura ng marriage. A kingdom culture marriage. Yun yung gusto natin. Hindi yung worldly culture na ina-adjust nila yung feelings o yung marriage life to fit the feelings. Hindi po ganun. Point number 7, Christ restores the garden design. When Adam and Eve lost spiritual life and fellowship with God, Christ's death and resurrection restore that life. Galing ng Panginoon. Nung mamatay tinatalakay ito ni Apostle Pablo sa Romans 5. When Adam and Eve, namatay sila spiritually, yung fellowship nila, yung death and resurrection ng ating Panginoon, inire-restore naman to. That is why God is calling us na i-align natin ang ating buhay sa ating Panginoong Kristo. You as married couple,
you aspiring to be a married someday, as a person also, Christ is inviting us para ma-restore yung gantong klase ng buhay. Through Christ's death and resurrection. Nire-reverse ng ating Panginoong Kristo yung cursed. Yung ating field, sabi niya dun, dahil nagkasala kayo, yung pagtatrabaho mo mas magiging mahirap, dugo at pawis yung pandidilig mo sa garden mo. But ngayon, pinagpapala na ng Diyos yung garden, yung soil na yan. That's why aralin nating maigi yung business, no? Yung itinuturo sa atin ni Boss K. Kung ako lang magiging presidente, i-encourage ko yung bawat Pilipino to learn a business. So that hindi na nila kailangang umalis ng bansa para humanap ng green pasture. I-encourage ko sila na yung green pastures nandito na, bubungkalin lang. Kailangan lang ng tamang direksyon. Kailangan lang ng tamang pag-aalaga. Buti na lang hindi ako politiko. Kung hindi, naituro ko sa kanila yun. No? So, Jesus did not come to cancel marriage. He came to redeem what sin corrupted. Sa Ephesians chapter 5, kung babasahin natin yan, sinasabihan ni Apostle Pablo na mag-submit to one another. Yung babae, yung wife, mag-submit sa asawa. Si husband naman ay mahalin yung kanyang asawa, just as Christ loved the church. Sabi dyan, headship restored without tyranny. Na-restore. Submission restored without inferiority. Sayang no, wala si ano. yung submission, no? Naalala ko lang yung isang tao. Gustong-gusto niya tong submission. Headship restored without tyranny. Submission restored without inferiority. Love restored through sacrifice, no? Natututo tayo ng tinatawag na sacrificial love, just as Christ did, no? Yung kanyang pagsasakripisyo ng kanyang buhay. No, ganito pala pagka-Kristiyano. Yung pagmamahal mo, kailangan may sakripisyo. May binibitawan kang bagay para mag-flourish. May isinasakripisyo ka sa'yo. You sacrifice your pride, no? You sacrifice your time, your effort, no? Para mas maging maayos ang inyong buhay pag-asawa. Christ-centered marriage restores order, heals distortion, reconnects purpose. Marriage works best when it operates under the leadership or lordship of Christ, no? Mas nagiging maayos. Ito yung pinupuri ko sa Panginoon, yung buhay mag-asawa ng mga Kristiyano, ng mga nanampalataya. Mas nagiging maayos yung buhay nila. Of course, hindi perfect, hindi perpekto. Sabi nga, napanood namin yung Equalizer 1. Meron doon lalaki na gustong mag-guard. Sabi niya doon sa lalaki, aim for progression, not perfection. Ang galing nung sinabi na yun ni Denzel. Ganon din ang totoo sa atin. Even ang Panginoon, gusto niya sa atin na mag-progress tayo. Not to be perfect, but to progress. No? Kaya sabi doon, marriage works best when it operates under the lordship of Christ. So, progression. No?
So closing illustration tayo. Ito na, magtatapos na po tayo. Sabi dyan, they go back to original design, original specifications, original intention. God is not asking us to redesign marriage. He is calling us to return to the blueprint. So, maliwanag yung blueprint na yun. No? Harinawa ay natutunan natin. And then for our declaration, our closing statement, sabay-sabay po nating basahin. I hope matandaan nyo yung iba. Ready? 1, 2, 3, go. I choose God's design over culture's distortion. I return to the garden blueprint. My marriage will not be driven by emotion, but by divine purpose. I honor God's order, embrace God's assignment, and submit to God's authority. What God designed before sin will be restored through Christ. In Jesus' name, amen. Thank you, and God bless. I hope you learned.